Magandang buhay mga bata! Narito muli ang inyong guro sa Filipino, Binibining Emily. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa Module 5, pagtukoy ng kaibahan ng pang-abay at pang-uri, paggamit ng pariralang pang-abay at pandiwa, pariralang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Mga bata, tingnan nyo nga ang inyong mga kamay. Malinis ba ito? Kung hindi pa, kailangan maghugas muna kayo ng inyong mga kamay. At mag-disinfect ng inyong mga gagamitin sa ating aralin gamit ang alcohol. Bakit nga ba kailangan nating maghugas ng ating mga kamay? Bakit kailangan nating siguraduhin palaging malinis ang ating mga kamay? Tama, upang makaiwas sa lumalaganap na sakit ngayon. Nakahanda na rin ba ang iyong ballpen at papel? Ngayon, kunin mo na ang mga ito para makapagsimula na tayo. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay yumuko at manalangin. O God Almighty, behold us thy loving children, offering thee today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, and diligent in our studies, that we may merit thy blessings for ourselves, our school, and our beloved country, the Philippines. Amen. Inaasahang makakamit mo sa araling ito ang mga kasanayang: una, natutukoy ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Pangalawa, nakagagamit ng pariralang pang-abay at pandiwa, pariralang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Ngayon naman ay subukin natin ang iyong kakayahan. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Isulat ang letra ng tamang sagot. Handa ka na ba? Para sa unang tanong. Ito ay salita o mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Ano ang tawag natin dito? A. Pandiwa, B. Panghalip, C. Pangalan, letter D. Pang-abay. Pangalawa, ito naman ay mga salitang naglalarawan o nagbibigay ng deskripsyon sa pangalan. Ito ba ay letter A, pang-uri, letter B, panghalip, letter C, pangalan, o letter D, pang-abay? Pangatlo, mahirap magtahi sa lugar na madilim. Alin ang pang-abay sa pangungusap? Letter A, magtahi. Letter C, mahirap. Letter B, lugar. Letter D, madilim. Pang-apat, anong uri ng pang-abay ang sumasagot sa tanong na paano? A. Pamanahon, B. Pamaraan, C. Panlunan, letter D. Lahat ng nabanggit. Panglima, masarap ang lutong adobo ni Nanay Marcia.
Alin ang pang-uri sa pangungusap? Letter A, lutong adobo. Letter B, Nanay Marcia. Letter C, masarap. Letter D, wala sa nabanggit. Handa ka na bang malaman ng tamang sagot? Narito ang mga tamang sagot. Nakuha mo ba lahat? Ang galing! Ibig sabihin, handa ka na sa ating bagong aralin. Ngayon naman ay balikan natin ang ating nakaraang aralin. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Basahin natin at buuin ang kaisipan. Ang blank o pakikipagtalo ay isang blank na pakikipagtalong may istruktura at sistemang sinusundan. Ano ang iba pang tawag natin sa pakikipagtalo nito? Ito daw ay may istruktura at sistemang sinusundan. Magaling! Ang tawag natin ay debate. Ang debate o pakikipagtalo ay isang blank. Ano kaya ito? Meron daw itong sistemang sinusundan. Ibig sabihin, ito ay pakikipagtalo na isang formal. Formal na pakikipagtalo. Bakit? Kasi may sistema itong sinusundan at meron itong istruktura. Ang blank ay pwedeng blank at pwede ring blank. Ito ay sa loobin lamang ng isang tao. Ano kayang tawag natin dito? Sa loobin daw ng tao, batay sa kanyang sariling kahulugan sa mga nakikita. Tama, ito ay opinyon. At ang opinyon ay pwedeng totoo at pwede ring hindi. Karaniwang ang blank sa isang debate ay ibinibigay ng mas maaga. Ano nga ba yung ibinibigay ng mas maaga kapag makikipagdebate? Upang makapaghanda ang dalawang panig para sa kani-kanilang mga blank. Tama, ang ibinibigay ng mas maaga ay paksa. At ano ang inihahanda ng mga makikipagdebate? Ito ay ang kani-kanilang argumento. Ang blank naman ay suliranin na nakakaapekto hindi lamang sa isang tao. Anong tawag natin dito? Ito ay issue. Ang galing! Itala ang mga salitang naglalarawan tungkol sa ipinagmamalaking tanawin ng Pangasinan, ang 100 Islands. Nakapunta na ba kayo sa 100 Islands? Ano kaya ang maaari nating mailarawan sa 100 Islands? Ano yung mga salitang pwede nating ilarawan sa 100 Islands? Sa mga hindi pa nakakakita o nakapunta sa 100 Islands, ito yung larawan ng 100 Islands. Ang 100 Islands ay maganda. Tama. Maganda ang 100 Islands. Ano pa? Ano pa yung mga salitang pwedeng maglarawan sa tanawin na 100 Islands? Berde. Tama. Ano pa? Malinaw. Malinaw ang alin? Ang
Meron pa ba? Maraming pulo o isla sa 100 Islands. Galing! Ang mga salitang ito ay naglalarawan sa ating tanawin na 100 Islands. Ngayon naman ay basahin natin ang maikling kwento at mamaya sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Ang pamagat ng ating kwento ay ang Bulkang Mayon. Isa sa pinakamagandang tanawin sa Pilipinas, ang Bulkang Mayon. Matatagpuan ito sa Legazpi, Albay. Dinarayo ito ng mga turistang galing sa iba't ibang bansa. Sinasabing isang kababalaghan ang hugis balinsuson nitong walang pingas. Kahit saan mang panig tingnan, hindi nagbabago ang hugis nito. Dating isang bulkang natutulog, ngunit nang minsang sumabog ito, daan-daang tao ang nasawi at nailibing ng buhay sa kumukulong putik nito. Sa di kalayuan sa bulkan, naroon ang simbahan ng Kagsawa. Natabunan ang simbahang ito at ang pinakamataas na bahagi lamang ng tore ang naiwang saksi sa malagim na pangyayari. Sa kasalukuyan, nagiging aktibo na naman ang Bulkang Mayon. Nagustuhan niyo ba ang ating maikling kwento? Ngayon ay sagutin naman natin ang mga sumusunod na tanong mula sa teksto na binasa natin. Tingnan natin kung naiintindihan niyo ba ang ating binasang kwento. Alin ang itinuturing na isa sa mga pinakamagandang tanawin sa bansa? Ilarawan ito. Ano nga ba ang ating pinakamagandang tanawin base sa ating tekstong binasa? Ito ay ang Bulkang Mayon at ito ay may balinsusong hugis. Saan ito matatagpuan? Tama! Ang galing mo! Nakinig kang mabuti. Ito ay matatagpuan sa Legazpi, Albay. Pangatlo, bakit sinasabing kakaiba ang bulkang ito? Bakit nga ba? Galing! Dahil sa hugis balinsuson nitong walang pingas. O kahit sa saang anggol mo tingnan, hindi nagbabago ang hugis nito. Kaya sinasabing kakaiba ang bulkang ito. May mga pang-abay at pang-uri ba na ginamit sa ating kwento? Itala ang mga ito. Meron nga ba? Meron, tama. Meron tayong pinakamaganda, isang kababalaghan, hugis balinsuso, isa, daan-daan, kumukulo, pinakamataas, malagim, aktibo, minsan at buhay. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri o sa Ingles ay adjective ay bahagi ng pananalita na nagbibigay deskripsyon, paglalarawan o turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras, at iba pa. Kadalasan, ginagamit ito
upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. Narito ang mga halimbawa ng pang-uri at kung paano ginamit sa pangungusap ang mga pang-uring ito. Una, maganda. Maganda ang asawa ni Mang Tonyo kahit may edad na ito. O sino ang maganda? Tama, ang asawa ni Mang Tonyo. Inilalarawan ng maganda ang asawa ni Mang Tonyo. Pangalawang halimbawa ng pang-uri. Hugis bilog. Hugis bilog ang dala niyang tinapay para sa mga bata. Ano daw ang hugis bilog? Tama, yung tinapay. Pangatlo, pulang-pula. Pulang-pula ang nabili na damit ni Teresa para sa kaarawan niya. Anong tinutukoy na pulang-pula sa ating pangungusap? Tama, damit ni Teresa. Pang-apat, masipag. Talagang masipag si Dino kaya umunlad ang pamumuhay nila. Sino ang inilalarawan sa ating pangungusap? Tama, si Dino. At ano ang salitang naglalarawan kay Dino? Masipag. Tama. Mataas. Mataas ang gusali na ipinatayo malapit sa kanto. Ano daw ang mataas sa ating pangungusap? Tama, gusali. At ang naglalarawan sa gusali o salitang naglalarawan sa gusali ay mataas. Naintindihan mo ba kung ano ang pang-uri? Ang pang-uri ay paglalarawan. Inilalarawan mo ang isang tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras, at iba pa. Mas binibigyang linaw nito ang isang pangalan. Ano naman ang pang-abay? Ang pang-abay o adverb sa Ingles ay mga salita na naglalarawan sa pang-uri, pandiwa at kapwa pang-abay. Ito ay kabilang din sa mga bahagi ng pananalita o parts of speech. Karaniwang sumasagot ito sa tanong na saan, paano, at kailan. Narito ang mga halimbawa ng pang-abay at kung paano ginamit ang mga pang-abay sa pangungusap. Una, kahapon. Gamitin natin sa pangungusap ang kahapon. Sumayaw kami kahapon sa palatuntunan. Ang sabi natin dito, ang pang-abay ay sumasagot sa tanong na saan, paano, at kailan. Sa pangungusap natin, sumayaw kami kahapon sa palatuntunan. Ano kaya ang sinasagot na tanong ng kahapon? Tama, kailan. Kailan sila sumayaw? Sagot natin ay kahapon. Ayan, ang kahapon ay halimbawa ng pang-abay. Kasi inilalarawan niya ang salitang kilos o tinatawag din nating pandiwa. Ito ay ang sumayaw.
Ulitin ko. Ang kahapon, ang salitang kahapon ay halimbawa ng pang-abay. Bakit? Dahil inilalarawan nito ang pandiwa o salitang kilos na sumayaw. At sinasagot nito ang tanong na kailan. 'Di ba? Kailan sila sumayaw? Kahapon. Yan. Pangalawa, sa kusina. Gamitin natin sa pangungusap ang salitang sa kusina o ang pang-abay na sa kusina. Kumain siya sa kusina. Anong tanong kaya ang sinasagot ng ating pang-abay na sa kusina? Tama, saan? Saan siya kumain? Sa kusina. O, meron ba tayong salitang kilos dito? O tinatawag din nating pandiwa? Tama, meron. At yun ay ang kumain. Saan siya kumain? Sa kusina. Ang pang-abay natin sa pangusap ay sa kusina. Pangatlo, nang malakas. Sinuntok ko siya ng malakas. Paano mo siya sinuntok? Malakas. Yan. Meron ba tayong pandiwa o salitang kilos sa ating pangungusap? Sa ating pangatlong pangungusap? Meron. Ang kilos dito o salitang kilos dito ay sinuntok. At ang ating pang-abay ay ng malakas. Paano mo siya sinuntok? Malakas. Ang malakas, inilalarawan niya ang ating salitang kilos na sinuntok. Tama. Naintindihan ba? Magaling. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung ang salitang nasalungguhitan sa loob ng pangungusap ay pang-abay ba o pang-uri. Lagyan ng tatsulok o triangle kapag ito ay pang-abay. At hugis puso naman kapag pang-uri. Iguhit ang sagot sa patlang. Sulat ninyo inyong sagot sa papel. Mamaya, tingnan natin kung naintindihan nyo ba kung ano ang pang-abay o pang-uri. Alamin natin kung tama ang inyong magiging sagot. Tapos ka na ba? Alamin natin ang mga tamang sagot. Okay, una. Ang nasalungguhitan ay sa Pilipinas. Ito ba ay pang-uri o pang-abay? Tama, ito ay pang-abay. At ang sagot natin ay tatsulok o triangle. Bakit pang-abay? Dahil sumasagot ito sa tanong na saan? Magaling. Pangalawa,
hugis balinsuso. Ito ba ay pang-uri o pang-abay? Tama, ito ay pang-uri, kaya ang sagot natin ay hugis puso. Pangatlo, daan-daang tao ang nailibing ng buhay sa kumukulong putik nito. Ang nasalungguhitan ay ng buhay, kaya ang ating sagot ay tatsulok. Yan ay pang-abay. Pang-apat, pinakamataas. Ito ba'y pang-uri o pang-abay? Tama, ito ay pang-uri. Kaya, hugis puso. Pang-lima, aktibo. Pang-uri o pang-abay? Tama, pang-uri. O, nakuha niyo ba lahat? Magaling! Ibig sabihin, alam mo na ang pagkakaiba ng pang-abay at pang-uri. Laging tandaan na ang pang-uri o adjective ay bahagi ng pananalita na nagbibigay deskripsyon, paglalarawan o turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras at iba pa. Kadalasan ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. Halimbawa, mabuting anak si Lily. Ang ating pang-uri sa pangungusap ay mabuti. Sino daw ang mabuti? Si Lily. Pangalawang halimbawa, masaya ang mag-anak na Santos. Sino daw ang masaya? Ang mag-anak na Santos. Inilalarawan ang mag-anak na Santos na masaya. Pangatlo, ang buhok ni Ana ay mahaba. Anong salitang naglalarawan sa ating pangungusap? Tama, mahaba. At ang tinutukoy ng mahaba dito ay ang buhok ni Ana. Ang pang-abay naman o adverb ay mga salita na naglalarawan sa pang-uri, pandiwa, at kapwa pang-abay. Karaniwang sumasagot ito sa tanong na saan, paano, at kailan. O laging tandaan, kung ang salitang yon ay sumasagot sa tanong na saan, paano, at kailan, at karaniwan na naglalarawan sa ating pang-uri, pandiwa o kapwa pang-abay, ibig sabihin, ang salitang yon ay pang-abay. Halimbawa, matyagang nanonood si Lucy. Ang ating pang-abay ay matyaga. O anong inilalarawan ng matyaga? Ang panonood ni Lucy. Ang salitang pandiwa natin sa pangungusap ay nanood. Tama. Pangalawa, nanood siya sa sinihan. Sumasagot ba ito sa tanong na saan, paano o kailan? Tama, sumasagot ito sa tanong na saan. Saan siya nanood? Sa sinihan. Pangatlo, kahapon sila nanood. Ang kahapon ay sumasagot sa tanong na kailan. Kailan sila nanood? Kahapon. Ayan. Naintindihan nyo na ba ang pagkakaiba ng pang-uri sa pang-abay? Magaling!
Tukuyin kung pang-uri o pang-abay ang salitang naglalarawan sa nakasalungguhit. Ilagay sa kahon ng titik PU kung ito ay pang-uri at PA naman kung pang-abay. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa inyong performance task, basahin at unawain ang talata. Kapag nabasa nyo na ang ating talata, ngayon naman ay tukuyin ang mga pang-abay at pang-uri na ginamit dito. Gamitin ang mga ito sa sariling pangungusap. Sundin ang format na ito. 3 na pang-uri at 3 na pang-abay. Ang pang-uri at pang-abay ay makikita sa binasang talata. At ang nakitang pang-uri o pang-abay ay gamitin ninyo sa inyong sariling pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong papel. Tandaan, isulat sa papel. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayon. Muli, ako si Binibining Emily, ang inyong guro sa Filipino. Maraming salamat!